morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, iwasan mo ang mga ganitong tao. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Bago po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at patawad po Diyos Ama kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, kaawaan niyo po kami. Papasukin niyo po sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan po ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, iwasan mo ang mga ganitong tao. Ano ba ito sa Biblia? Meron tayo isang talata sa araw na ito. Akin na pong babasahin ang talata ay nasa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Verse 1. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. 2. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. 3. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. 4. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang tarus, palalo at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. 5. Sila'y magkukunwaring may pananampalataya ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan ang mga ganitong tao. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa aral po ng ating Panginoong Jesucristo na naibahagi ng ating Apostol Timoteo, tayo po ay pinaiiwas sa mga taong may mga kaugalian na kagaya po ng nabasa natin sa Biblia. Mga palalo, mayabang, wala nang respeto sa magulang, mapupunwari na nananampalataya sa Diyos, ngunit hindi naman pinapakita sa gawa, mga naging sakim sa salapi, mga tarus na pagsasaya. Yung tarus na pagsasaya po, ito po yung isang kasiyahan, pangsanlibutan. Ito po na yung mga kasiyahan, pangsanlibutan, ngunit walang pagkilala sa Diyos, walang pagpapasalamat sa Diyos. Sa mga ganitong uri po ng kaugalian na nabasa natin sa Biblia, ipinaiiwas po tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa ganitong mga uring tao upang tayo po ay malayo sa kapahamakan.
at hindi tayo malayo sa pagkilala sa Diyos, sa pananampalataya. Naiiwas po tayo sa mga ganitong uring tao na mayroong ganitong mga kaugalian na nabasa natin sa Biblia. Mag-iingat po tayo, guys. Ang kalugod-lugod po sa ating Diyos Amang nasa langit ay ang mayroong pagkilala sa Ama, may pagsunod sa aral ng ating Panginoon Jesus, at hindi po nakakaperwisyo ng kapwa, hindi po nakakapanloko ng kapwa. Pinaiiwas po tayo ng ating Panginoon Kristo sa mga kaugaliang nabasa natin mula sa Biblia. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay po tayong manawa mag-iniig every Sunday na aking pong binabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun tayo magkaroon tayo ng kaalaman, gabay, at kontrol dito sa sanlibutan. Tatapos na po ang topic ay po yung manalangin muli. Diyos Ama nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng salita ng buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming salamat po, Diyos Ama. Ang ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. God bless to all.